karaniwang trangkaso lang. Yan ang binigyan din ng DOH hinggil sa kumakalat na sakit sa pabago-bagong panahon. Si Bien Manalo, una sa balita live. Bien? Chay, pinaw ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa mga naitatalang kaso ng tinatawag na super flu sa Pilipinas at nilinaw na ito ay hindi dapat ikabahala. Bawal ang magkasakit para sa ice cream vendor na si Tatay Richard. Ito na kasi ang kanyang naging paraan para tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Aminado siya na bilang isang nagtitinda sa kalsada maghapon, vulnerable siya sa iba't ibang uri ng sakit, lalo na sa panahong pabago-bago ang klima. Madalas din aniya siyang tamaan ng trangkaso dahil na rin sa pabago-bagong panahon. Kung sa tulog, matulog ka ng mga kain ng medyo. Balik daw sa kanya, kain dito. Grabe ito. Kaya ang harapan Siniguro ng Department of Health na hindi dapat maalarma at walang dapat ikabahala ang publiko sa naitatalang kaso ng mga tinatamaan ng super flu. Ayon sa DOH, ito ay karaniwang trangkaso na naitatala tuwing nagpapalit o malamig ang panahon. Mas mabilis lang anila kumalat ang super flu, pero magkapareho lang ang sintomas nito sa ordinaryong trangkaso. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot sa mahigit 60 kaso ang naitalang may super flu o subclade K. Ang subclade K ay isa lang sa mga variant ng trangkaso at hindi itinuturing na bagong sakit. Sa mahigit 20,000 kaso ng severe acute respiratory infection o malalang pulmonya, 14 dito ang nakitang subclade K variant. Samantala, bumaba ng 18% ang naitalang kaso ng malalang pulmonya kumpara noong nakaraang taon. Ang flu talagang kumakalat, talagang very transmissible siya. Kaya ina-advise natin, cough etiquette, di ba? At kung may trangkaso ka, huwag ka nang pumasok sa trabaho o sa eskwela kasi ikakalat mo lang yung virus. So stay at home, isolate, 3 days, gano'n, okay na. Zay, mahigpit naman ang paalala ng Department of Health sa publiko para makaiwas sa super flu gaya na lamang ng pagkain ng tama at pagpapanatili ng kalinisan ng katawan at ng kapaligiran. Hinihikayat din ng kagawaran ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng anumang sintomas gaya ng ubo, sipon at pananakit ng katawan. At yan ang update. Balik sa iyo, Zay.